Pag sinunod yung proseso dyan sa Office of the Ombudsman, of course, sa Sandigan Bayan, how soon, base rin sa mga binabanggit mo, Attorney Dino, most likely, magkakaroon ng arrest warrant laban dito kay Marcoleta? Pagkatapos siya kasi mag-answer doon sa as a investigation stage pa lang ito, may recommendation pa lang, tapos investigation stage, no, humingi ng precautionary whole Whole departure departure order, no, order. pero wala pa ito eh. Oo, wala pa ito sa Sandigan Bayan eh. Pero the moment na makapag-file siya ng answer, pwede nang i-resolve ng ombudsman based on the facts at hand. Aantayin lang yung answer niya. So, una, pagka-receive ng answer niya, the answer does not discount what the ombudsman already has. And what does the ombudsman have right now? Yung sarili niyang admission, yung sworn statements, at yung mga dokumento na siya mismo nagpasa. Di ba? Ito yung mga tinatawag nating admissions against interest, eh, no? Walang And lusot eh, no? evidence of wala talaga eh. Yun yung hawak eh ng ombudsman ngayon na hindi lang plunder ang pinag-usapan natin dito ha. Buhay pa rin yung final namin na kaso na perjury kasi sworn Mm. statement ang SOSE. So sabi namin may Mm. perjury ka, 'di ba? Buhay pa yung disqualification case ko sa COMELEC at yung perjury ko, yung perjury nakuha namin yung endorsement ng ombudsman, binalik ulit sa COMELEC. Kasi sabi nila in relation to election laws, tignan ninyo kung meron na namang meron pang violation dito. So hindi pa rin siya marami pa rin siyang kaso sa COMELEC. Limpak-limpak pa rin yung kaso niya sa COMELEC at magkakaroon na naman dito sa Sandigan Bayan. So to answer your question, after usually 30 to 60 days after submission of the answer at kung wala nang reply, rejoinder, hindi na manghihingi yung Field Investigation Office ng Ombudsman, 30 to 60 days pwede nang isampa yung information doon sa Sandigan Bayan. And then the task of the Sandigan Bayan is to, yung mga justices doon, personally examine yung evidence at hand. At kung merong probable cause, no, at that level, i-issuehan na yan ng warrant of arrest and then non-bailable. Again, ulitin Mm. ko non-bailable po ang plunder. Kaya nga yung kinaso nila kay Laila de Lima is drug trafficking kahit naman wala kahit anong isang ebidensya is para hindi siya makaparticipate. Takot na takot sila kay Laila de Lima kasi iimbestigahan niya talaga yung war on drugs, hindi yan titigil, no? Ngayon, ito malinaw rin, mukhang hindi siya makaka-participate. Kaya pinapasa kasi meron pang dalawa, di ba? Meron pa kay Jinggoy, meron pa kay Villanueva, pangatlo siya. Mukhang kailangan nila itong tatlong to. Pero I just like to point out as counsel of Laila de Lima as well before Laila de Lima, even during the pandemic sabi namin, nag-move kami to amend the rules and accommodate her because she is presumed innocent until Yeah. proven otherwise. Hindi grinant yun ng Oo. majority at saka mga nakaupo noon sa Senado at hindi rin grinant ang sinabi rin ng court, we defer to the Senate if they're gonna accommodate it. At saka hindi rin grinant nung regional trial court at that point in time, no? Pero ngayon bilang special accommodation kahit na wala pa palang committee on rules, nakita mo yun? They're Oo, wala changing pa kami. Mm. they're changing the rules pero wala pa palang committee on rules. Kaya talagang walk outable nung minamadali. Tapos bago pa magsalita yung mga members ng minority to oppose it, nakita natin itong si Alan Peter Cayetano na gusto na mag-divide ng House. So nire-railroad yung process. Mm. Bakit? Mukhang may issue ng warrant. Kasi sabi ko nga yung majority ngayon, coalition ng mga sindikato Sindikato yun So ang dami doon talaga makukulong. Di ba? So kailangan nila gamitin yung institusyon ng Senado, yung Blue Ribbon Committee, kailangan nila i-weaponize, di ba? Para they will try again to extricate themselves. It's just a shame that they're using the institution of the Senate to be able to do so. Pero mukhang haharapin nila itong mga kaso to. At ako confident ako based on the evidence and facts so far that I've seen. Unlike dun sa mga trump-up charges. Ito hindi to trump-up charges Totoo Tinaw yung mga ebidensya ng mga involvement nila, lalong-lalo na dito sa kaso ni Marcoleta. Pinapalabas din itong naratibo ng mga katulad ni Marcoleta, tinutukoy sila dahil dito sa nalalapit na impeachment trial. Let's not forget the fact na seryoso itong allegation laban sa kanya at siya nung mismo umamin nito no? Tapos yung dalawa pang senador, mukhang makakasuhan kaugnay dito sa flood control na hindi rin po maliit na issue. Di ba? Hindi Well, pwedeng ako, gamitin yung excuse na hindi, pinupolitika kami para ma-pressure kami dito sa oh, impeachment trial. ako, Christian, no?
talagang hindi yan, no? Kasi malinaw eh, di ba? Ibang issue yung sa SOSE niya, harapin niya yan. Yung plunder niya, harapin niya yan. Ibang issue pa yung flood control na dapat harapin. At ako talaga, lagi ko sinasabi, and isa tayo sa mga nauuna ng lahat ng mga protesta na yun, di ba? Nandun tayo sa EDSA and all, na dapat ang dapat makulong dyan at hindi natin nakakalimutan yan. Pero ibang issue pa tong sa impeachment, lahat yan simultaneous issues that our democratic institutions must be able to confront. Hindi ito yung sequential, di ba? Hindi ito kailangan ng prioritization. Sabay-sabay dapat nating harapin ito at hindi excuse yung isa at hindi. Kaya nga lagi ko sinasabi doon sa mga kaibigan natin the DDS, kung may mga ebidensya po kayo doon sa flood control, please lang file. Kasi kami po, nagpa-file po kami ng mga kaso, ha? Di ba? Ilang beses na po kami nagpa-file ng mga kaso. We're doing our fair share. Ngayon, kung galit na galit rin kayo sa flood control, please file. Please help us accumulate real evidence, actionable evidence that can be used in court. And then we will gladly join you, no? But itong mga ito kasi, actionable evidence ang galing sa kanila na-accumulate na ebidensya At saka, kailangan talagang i-file. Now, second, sige, hindi naman tayo naive Christian, di ba? Baka nga may politics ito. Things are not happening in a vacuum. But it does not cancel out the fact that the ground relied upon is meritorious, hindi ba? O sabihin mo na priority ka kasi loko-loko ka di ba? Ikaw talaga yung isa sa pinakamalaking balakid sa demokrasya Prioritize ka talaga by reason of politics, di ba? Ang question is, totoo ba o hindi yung ground? Diba? So, you being prioritized because ikaw ang pinakamalaking balakid sa demokrasya at pananagutan sa Pilipinas, kaya ka pinaprioritize, dapat lang. At sagutin mo kung totoo yung issue o hindi. Hindi mo pwede sabihin politika lang ito without answering the real issue. Tatak DDS yan, di ba? Tatak Davao yan na parang politics ng lahat ito. Ganyan rin ang sinasabi ni Sara, ganyan rin sinasabi ni nila Pulong, ganyan rin sinasabi ng lahat. Pero hindi ma-confront yung merit ng accusation at hindi talaga pinababaloanan, di ba? Pinabubulaanan yung facts of the case and whether or not they're true. Para magiging hindi totoo ito, nanggaling mismo sa kanila yung mga ebidensya. Pinahamak niya pa lahat ng mga donors niya. Actually, isa to sa pinakamalaking katatawanan sa akin bilang abogado na nangyari yan sa isang kapwa-abogado na para bang pinahamak yung sarili niya, sinupply niya lahat ng mga ebidensya at hindi lang sarili niya pinahamak niya pa yung sinasabi niyang napakatatalik na kaibigan niya na nabigay sa kanya ng pera na kasama ngayon doon sa kaso na pwedeng non-bailable at meron na rin silang precautionary hold departure order. So congrats, di ba? Kung ikaw yung abogado, sa totoo lang, kung ako yung abogado, medyo na-embarrassed ako na ako lahat na nag-supply ng ebidensya para sa aking ikakakanal at ikapapahamak. Sa bagay, ganoon naman siguro totoo. Ganoon naman siguro dahil katotohanan at lalabas talaga yung katotohanan in due course. Lastly, yung pagiging abogado niya, medyo delikado rin ba dito sa bigat ng mga akusasyon laban sa kanya in terms of disbarment? Pwede ba siya ma-disbar? Oo, no? 'Di ba? I think it's only mas mababa substantial evidence required lang doon sa lawyering, 'di ba? Sa disbarment case. Una, substantial evidence lang 'yan, 'di ba? Pangalawa, tandaan natin that yung kanyang pagiging lawyer is not a matter of right. Unlike yung right to liberty, 'di ba? That is your right, constitutionally guaranteed. So it takes a lot and there's a very high threshold before the state can intervene and take away your right to liberty, di ba? Pero yung lawyering is not a matter of right. In fact, it is a privilege accorded to you. And the very purpose of that is public interest more than any pecuniary benefit, no? So I think very easy to prove because again, if I am convinced, and I think na-convince yung Sandigan Bayan na enough to issue a precautionary hold departure order, at kung may issue yung warrant of arrest, which means there is probable cause, di ba? And in fact, sa Sandigan, sa level of ombudsman, reasonable certainty of conviction na yan, prima facie case with reasonable certainty of conviction, mataas-taas yun yung quantum of proof required na yan as opposed to just substantial evidence. Ang substantial evidence po is any kind of evidence which can support a conclusion.
Oo, 'di ba ganun lang 'yun ang definition niyan, can support a reasonable conclusion, 'di ba? So if there's an evidence, there's a reasonable conclusion, that will be enough to remove you from being a lawyer. Eh ito, sa akin nga, proof beyond reasonable doubt supplied no less than by Senator Marcoleta himself and his friends who are now facing this non-bailable offense.